Bigla po siya nagkaroon ng sakit sa puso. Ayan Zaldico has heart ailment, unclear when he'll come back to the Philippines. Ibig sabihin po mga kaibigan, hindi na po siya babalik ng Pilipinas. Yan lang po ang ibig sabihin niyan. Ayan kung hindi na po siya babalik ng Pilipinas si Zaldico, dapat tanggalin na siya sa pagiging congressman niya. Masyado namang kayong unfair. Si Teves po, tinanggal nyo kaagad. Walang tanong-tanong. Tinanggal nyo kaagad si dating Congressman Teves sa kanyang pagiging congressman. Samantalang itong si Zaldico, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin tinatanggal. Ang nakalagay po dito sa balita, nagkaroon daw siya ng heart ailment. Kumbaga, parang sakit sa puso, Parang ganon. Tapos, hindi daw sigurado kung babalik pa siya sa Pilipinas. So, dito pa lang sa statement na to, alam na natin mga kaibigan na talagang tumakas talaga siya. Ang tawag po dito takas. Iskapo. Nag-iskapo po siya mga kaibigan. Huwag na tayong lokohin. Huwag na tayong paikot-ikutin. Heart ailment ka dyan. Diba? Yun ang problema Dahil nga, kinukonsinti po nila guys. Kaya po kanina, nagkagulo po sa Malacanang. Kasi po, nagtuturuan na po sila kung sino po ang may kasalanan dito. Katulad po nito, ipakita ko sa inyo. Mayroon pong message, mayroon pong executive message itong si Bersamin. Patungkol po dito kay Tambaluslos. So, ibig sabihin guys, hindi na po nila tinanggal na po nila si Zaldico. Si Tambaluslos na po ngayon ang kanilang tinatarget. Tinarget po ng Malacanang kanina si Tambaluslos. Ito po, ipakita ko sa inyo. Para meron po tayong meron po tayong katibayan. Lumabas po itong executive message na to kanina lang po. Galing po ito kay Bersamin. Ayan So ang tinuturo ngayon ni Bersamin ang house. Si Tambaluslos. Bersamin tells Solons on flood mess, clean your own house first. Bersamin yan. Yan? Executive yan, ha? Galing yan sa Galing yan sa Malacanang. Ibig sabihin, nagtuturoan na sila. So, ito po yung message. Basahin natin para mabigyan po kayo ng idea. Okay? Wait lang, ayusin po natin. Ang ibig sabihin po nito mga kaibigan, labo-labo na po. Labo-labo na po talaga sila. Papunta na po ito sa kumbaga sinking ship na po ito mga kaibigan. Ayun po, lakihan natin para mabasa ng lahat. Statement of the Executive Secretary. Basahin natin. The Cabinet strongly objects to the recent spins coming from certain members of the House of Representatives who are hereby or thereby attempting to shift the blame of their own corruption and failures onto the executive branch. The members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. All our investigations into anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first, sabi po. Grabe, ang tindi po ito mga kaibigan. Ang tawag po dito guys, World War. Ayan, sinabihan na po itong si Tambaluslos. Galing po ito sa Malacanang. Nalinisin mo ang bahay mo, Tambaluslos. Di ba? Klarong-klaro po mga kaibigan na talagang ito po, bagsak na po sila. Papunta na po sila sa Kumunoy. Mukhang hihilain na po sila ng Kumunoy mga kaibigan. At tuluyan na po silang babagsak. Kasi nga, hindi nila na-control. Kasalanan niya ni Bangag Ang may kasalanan talaga dyan si Bangag. Siya talaga ang number 1 dyan. Siya ang mastermind. Di ba? Kaya po mga kaibigan, meron po akong nabalitaan kanina na meron daw 30
Meron daw 30 na mga 30 po, 30 na mga opisyal ginurgor dahil po sa baha. Sino-sino kaya itong mga 30 na mga opisyal ginurgor dahil sa baha, mga kaibigan? Grabe naman yan po din. Ano ba ibig sabihin ng gurgor? Ito po, ipakita nga natin, guys. Sino ba itong mga ginurgor na to? Ito po, ipakita natin. Sana gayahin. Ayan po, mga kaibigan. Ayan. Sana all. Ayan, kita nyo? Mapapasana all ka na lang. Ayan. North Korea, Kim Jong-un executes 30 officials over floods in North Korea, na kumitil po ng 4,000 na buhay ng mga tao. North Korea yan, North Korea. Ginurgor niya ang kanyang 30 officials. Di ba? Grabe, di ba? Sa Thailand po, rally lang sila, di ba? Rally, ano. Pero sa North Korea po, mga kaibigan, gurgur talaga. Wala nang tanong-tanong. Matindi, di ba? Ang tindi ng kanang parusa, Diretso na, gurgur agad. Kaya po, mga kaibigan, sang-ayon po ako doon sa bagong panukala po ni Senator Bato de la Rosa. Sana po talaga, mga kaibigan, i-push yun, na talagang dapat matupad po yun, mga kaibigan, dahil ang mapaparusahan po ng kamatayan ay ang plunder cases. Kaya nga sabi ko sa inyo, sana all. Di ba? Di ba ang tindi po ng panukala ni Bato, Senator Bato, ang tindi po ng panukala kasi tutusukin ka. Tutusukin ka, mga kaibigan. Sabi ni Joseph Fernandez, abi na ko diri sa Pinas Sir Foodie. Pinasabik ko lang kayo. Pinasabik ko lang kayo, mga kaibigan. Pero ito pong pinakita ko sa inyo, guys, sa North Korea, nagpapakita po ito, mga kaibigan, na dapat po katulad yan, baha. Ang dami pong nakitil na buhay. 4,000 po. 4,000 po ang nasawi. So, syempre, mga kaibigan, dahil po sa very incompetent po itong mga opisyal niya, ginurguro niya. Ganun sila kahigpit. Sa iba, rally lang sa iba. Puro rally. Pero dito sa North Korea, walang rally. Pagdating sa kanila, wala nang salita-salita, gurgur na agad. Ang sakit, Kaya po, mga kaibigan, matino talaga dapat ang opisyal. Kasi nga, syempre, gurgur ka di ba? Ito po ang pinakamatinding parusa po. Pero pag nangyari sa atin to, wala natin. Ilan na lang po ang matitira sa mga congressman? Ilan na lang po matitira? Baka 3, 4, 5? Baka ubos. Ilan na lang siguro matitira, pag meron sa ating ganito. So yan po, mga kaibigan, ang ating update po dito kay itong sa North Korea.